Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sinagot ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang pahayag na bahagi umano ng political agenda ang paghahain nito ng reklamo laban kay Department of Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Kinasuhan ng DPWH official kasunod ng tangkang panunuhol sa neophyte lawmaker upang ipatigil ang investigasyon ginagawa nito sa mga anomalya at irregularidad sa mga proyektong infrastruktura sa kanilang distrito. Kamakailan sa pamamagitan ng isang affidavit, itinanggi ni DPWH Batangas 1st District Engineer Calado ang mga paratang laban sa kanya at iginiit na bahagi lamang ito ng isang political agenda. Gayun din ito, inutusan lamang siya ng isang kongresista na mangolekta ng donasyon mula sa contractors para suportahan ang mga programa ni Representative Leviste. Hamon naman ni Leviste kay Calalo, pangalanan ang mga sinasabing kontraktor na nagbigay ng donasyon. We're focused po on the facts. Inaamin niya, nangolekta siya ng pera sa mga kontraktor para ibigay sa akin. Sabi lang niya, donasyon ito, pero ang pera naman ay may kasamang resibo. At kung sinasabi niya na may political agenda ang pagbubunyag na to, then I would like to think na ang agenda po is linisin natin ng DPWH 1st District ng Batangas. At gusto ko din sana na lumabas na rin ang informasyon na alam ni Engineer Calalo tungkol sa iba pang mga kontraktor sa 1st District ng Batangas. O si Congressman Leandro Leviste nag-respect na kay District Engineer Calalo. Doon sa counter affidavit na final ni District Engineer Calalo, dinideny niya na siya'y nanuhol kay Congressman Leandro Leviste. Ang totoo daw nun, siya daw ay in-instigate. Hindi naman daw entrapment yon, instigation daw. At siya daw ay in-instigate ni Congressman Leandro Leviste. Hindi naman daw talaga siya nanuhol dito. Kaya ngayon, mayroon ng sagot si Congressman Leandro Leviste. Sabi ni Congressman Leandro Leviste sa isang official statement na nilabas September 5, pinaliwanag ni Congressman Leandro Leviste, may resibo siya. May resibo siya na yung ang halaga ng bribe na binigay sa kanya ay 3,126,900 pesos. At nakalagay doon ang note na ang total na project cost ng mga kontrata, tatlong kontrata yon, 104,230,000. Kaya 3%, binibigyan ng 3% doon itong si Congressman Leandro Leviste. At ang halaga ng 3% ng 104,230,000 ay 3,126,900. Nakanote doon sa baba ng resibo. Kaya hindi rin naman talaga ma-i-deny ni District Engineer Calalo. Ayun, may file, may file ng resibo. Walang ligtas dito si District Engineer Calalo. O yan mga kabunyog, nakalagay doon sa maliit na papel, nakasabay nung perang binigay kay Congressman Leandro Leviste, nakalagay doon na isang proyekto sa Lian, Batangas, ang approved na budget contract is 50,180,000. Yung pangalawa naman ay sa East and West, Lemery, Batangas, ang approved na budget contract ay ang ABC ay 29,200,000. Ang pangatlo ay sa Lemery, Batangas din sa Barangay Dita. Ang approved budget ng contract ay 14,850,000. Kaya pag tinotal yon, yung 50 million, 39 million, 14 million, ang total noon 104,230,000. Nandun sa papel na nahuli doon sa entrapment. Kaya nakalagay ito, nakasulat total 104,230,000. Tapos may nakalagay na note, 3%. Ang 3%, 3,126,900. Yan yung daladalang pera ni District Engineer Calalo. Kaya mahirap naman talagang sabihin na ano yun Ang pinapalabas kasi ni District Engineer Calalo, donation yun. Donation. Mayroon daw mga contractors na nagtipon-tipon ng contributions nila para i-donate kay Congressman Leandro Leviste tulong sa mga programa nito. Parang nag-initiative yung mga contractor na mag-raise ng pondo, parang donation kay
kay Congressman Leandro sa mga programa niya. So hindi daw yun suhol, hindi bribe, donation. Si District Engineer Calalo lang ang nagdala noon. So in effect, ganito, hindi dinideny ni District Engineer Calalo na mayroon siyang dalang pera. At ang halaga ng perang dala niya nga ay 3,126,900. At yun yung nahuli, na-entrap. Kaya lang, ang sinasabi ni District Engineer Calalo, donation yun galing sa mga kontraktor. So ngayon, ang sabi ni Congressman Leandro Libeste, ito may ebidensya yung papel na nakuha doon. Ang nakalagay doon, total amount ng project, 104,230,000. Tapos 3% noon, 3,126,900. Ibig sabihin, yung 3,126,900 na yun, porsyento na binibigay kay Congressman Leandro, porsyento doon sa mga projects na pinangalanan, yung tatlo. Yung sa Lian, yung sa Sian East and West, at yung sa Dita, na ang total na halaga ay 104,230,000. Kaya hindi yung donation ayon kay Congressman Leandro Libeste. Yun ay suhol. Binibigyan siya ng 3%. At sinabihan daw siya ni District Engineer Calalo na yung iba pang mga projects, magbibigay din yung mga contractors. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, may ebidensya, may resibo. Pero, ang sinasabi ng kampo ni District Engineer Calalo, hindi nila hindi yun lagay, donation. Ang abogado na kasi nito ni District Engineer Calalo, si Raymond Forton. Magaling na lawyer din ito. So, malinaw na ditong makikita na ang defense ni Calalo, hindi niya dinideny na may pera nga siyang dala. Hindi niya dinideny na 3 million yung dala niyang pera. Hindi niya dinideny na binigay niya ito kay Leandro Libeste. Pero hindi ang depensa niya, yung pera na yon ay donation. Yun ay galing sa mga contractors, tulong sa mga programa ni Congressman Leandro Libeste. At siya ay, nung nag-uusap na daw sila ni Leandro Libeste, ini-instigate daw siya nito. Hindi daw, kaya ito daw ang nag-uudyok sa kanya na magkano ba, kung magbibigay ang mga kontraktor ng ganito, magkano yun? Halimbawa, kung magbibigay ng 10%, magkano yun? Kaya sabi ni District Engineer Calalo, si Congressman Leandro Libeste daw ang nag-ano sa kanya, instigate. Pinapaano daw siya na gumawa ng krimen, hindi daw siya in-entrap. Anyway, abangan natin ang susunod na mangyayari dito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.